Sa huling part ng ating kwento ay dito tuwang-tuwa itong si Chen Long sa kanyang mga naibenta na mga kayamanan, kaya iminungkahi niya kay Chu Zuan na pakiusap suriin raw niya ang lahat nilang kinita. Iniisip naman nitong si Chu Zuan na ang lahat raw na kanyang mga kayamanan ay naibenta sa napakataas na halaga. Tila ang lahat ng mga cultivator ay handang magbayad ng malaki para lang mapaunlad ang kanilang mga lakas. Matapos suriin ng ating bida ang lahat nilang kinita ay makikita itong si Chen Long ay masyadong natuwa dahil ibinigay na sa kanya ng ating bida ang kanyang parte na 10% na komisyon para sa lahat niyang naibenta. Kaya masyadong nagpapasalamat itong si Chen Long sa ating bida na kanyang iniisip na hindi raw talaga niya inaakala na kikita siya ng napakalaki sa loob lang ng 3 araw. Tama raw talaga ang kanyang desisyon na sundan ang kanyang Uncle Chu. Pero nabigla itong si Chu Zuan dahil bigla na lang tumunog ang token na nasa kanyang pagmamay-ari. Nang tiningnan na ni Chu Zuan ang token na nasa kanyang kamay ay napangiti na lang siya dahil ibinalita na sa kanya ni Old Han na dumating na ang tao na gusto niyang kausapin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Chu Zuan sa tea house kung nasaan si Old Han. Dito ay makikita na ipinakilala ni Old Han sa ating bida ang isa pa niyang kasama. Ito raw ang tao na kanyang nabanggit sa kanya noong nakaraan. Dito ay nagsalita ang lalaki sa ating bida na ang mga glowworm ay nangangailangan ng isang organo sa loob ng katawan para kanilang gawin na tirahan. Ang karamihan sa mga cultivator na gumagawa nito ay nakakaranas ng masamang epekto sa kanilang mga katawan. Ito ay nakaapekto sa kanilang chi at sirkulasyon ng kanilang dugo. Sa nakita raw niya ngayon sa katawan at sigla ng ating bida ay mukhang hindi pa siya nakapag-alaga ng glowworms. Niloloko raw ba niya siya para sa ganitong mga bagay? Sa sinabi ng lalaki sa ating bida ay agad niyang ipinakita sa kanila ang kanyang alaga na second-tier blood thread. Kaya nang nakita ng lalaki ang alaga ng ating bida ay hindi siya makapaniwala na kanyang tinanong ang ating bida na kung ito raw ba ay isang second-tier blood thread. Hindi raw talaga niya inaakala na ang isang low-grade glowworm katulad ng bloodsteel thread ay nag-evolve sa second-tier. Ang ganito raw ay isang himala. Paano raw nagawang mapa-evolve ng isang baguhan na katulad ng ating bida ang ganitong glowworm? Ito raw ay masyadong bihira. Masaya pa na sinabi ng lalaki sa ating bida na kung kanya raw ba itong ibebenta sa kanya ay handa siyang magbayad ng malaking halaga para dito, ngunit makikita lang itong blood-tier thread na galit sa lalaki na para bang gusto na niya itong atakihin. Sa alok ng lalaki ay nakangiti lang siyang sinabihan ng ating bida na mangarap na lang raw siya dahil hindi niya ito ibebenta. Nang nakita ni Old Han na hindi na nagkaunawaan ang dalawa ay agad siyang gumitna. Na kanyang sinabi kay Chu Zuan na itong kanya raw kasama na si Insect Daoist ay isang baliw sa mga glowworm. Marahil nakalimutan niya ang kanyang magandang asal ng kanyang tiningnan ang glowworm ng iba. Bukod pa rito ay nagkapalit sila ng papel dahil dapat isa sa kanila ang bibili at ang isa sa kanila ang magbebenta. Matapos magpaliwanag si Old Han ay dito umupo na silang tatlo sa isang lamesa para mag-usap. Tinanong pa ng ating bida kay Insect Daoist na kung anong glowworm daw ba ang mayroon siya. Sagot naman sa kanya ni Insect Daoist na mayroon raw siyang 3 second-tier glowworm. Ipinaliwanag pa niya na ang kanya raw iron shell na itinatanim sa ilalim ng balat ay nagpapalabas ng isang natatanging espiritual na likido na pinapalabas sa balat na nakapagbibigay sa gumagamit na makatiis na mga pag-atake mula sa mataas na antas ng magic artifact. At ang kanya namang thought nurturing worm ay itinatanim sa utak at nagpapalabas ng espiritual na kamalayan at nagbibigay daan sa gumagamit na makontrol ang maraming mahiwagang artifact. Ngunit ito ay mayroong malaking panganib na backlash at nangangailangan din ito ng mga kaluluwa bilang pagkain. Ang kanya namang spirit ocean seed ay itinatanim sa spirit sea ng Dantian. Sumisipsip ito ng maraming espiritual na enerhiya ng cultivator sa pang-araw-araw at iniipon ito para magamit sa laban. Matapos magpaliwanag si Insect Daoist patungkol sa kanyang mga glowworm ay nagsaad sa kanya ang ating bida na ang lahat raw niyang mga glowworm ay mga disente. Banggitin lang raw niya kung magkano ang halaga ng mga ito kung kanyang ibebenta. Ayon naman ni Insect Daoist na ang unang dalawa na kanyang nabanggit ay nasa early stage ng second tier. Kaya ang mga ito ay nagkakahalaga ng 1,000 na mga maliliit na mga spiritual stones. Ang kanya namang Spirit Ocean Seed ay nasa antas ng mid-stage second tier ay nagkakahalaga ng 1,800 na mga maliliit na spiritual stone. Nang nalaman ng ating bida kung magkano ang mga presyo ng mga glowworm ay sinaad niya kay Insect Daoist na ang kanya raw presyo ay isang garapala na panluloob. Doble na raw ang kanyang presyo sa karaniwang presyo na ibinibigay nito. Itong si Old Han naman ay agad na gumitna sa kanilang dalawa na kanyang sinabihan si Insect Daoist na hindi raw ito ang panahon para magbigay ng mataas na mga presyo. Balak raw ba ni Insect Daoist na yumaman ng mabilis?
Sa isip-isip naman nitong ating bida na ang tatlong mga glowworm ni Insect Daoist ay hindi naman gaano kamahusay kumpara sa kanyang Bloodsteel thread, at sa bilis ng kanyang pag-unlad sa cultivation ay malalaos din ito kaagad, maaaring mayaman siya ngayon, imbes naman linlang ay mas mabuti pang sumugal na lang siya sa malaking halaga. Sabay ibinaba ni Chuzuan ang baso ng kanyang tsaa at kanyang tinanong si Insect Daoist na magkano raw ba ang kanyang nagastos sa pagpaparami ng mga glowworm. Sa katanungan ng ating bida ay nakangiti na nagtanong sa kanya si Insect Daoist na kung binabalak raw ba niya na mag-breed ng mga glowworm. At paliwanag pa ni Insect Daoist sa ating bida na ayon raw sa sinaunang kasulatan na maaring mag-crossbreed ang kahit anong glowworm, ngunit matapos maglaan ng malaking pagsisikap, ay maaari lang siyang magtapos sa isang deformed at mga walang silbing insekto, kaya kanyang pinapayuhan ang ating bida na huwag na lang niyang subukan ang kanyang binabalak at mas mabuti pang bumili na lang siya ng second tier na glowworm. Dito ay nagsalita si Chuzuan kay Insect Daoist na ibigay na raw niya sa kanya kung magkano ba ang mga halaga ng mga glowworm, kahit anong halaga pa ito ay kanyang kukunin, at siya na din ang bahala kung ano ang gagawin niya sa pagpaparami ng mga glowworm at wala na siyang pakialam doon. Sa sinabi ng ating bida ay inalok sa kanya ni Insect Daoist na ang bawat insekto na ginagamit sa pagpaparami ay ibibigay niya sa kanya ng 50 na maliliit na spiritual stone, na agad naman pinasangayunan ni Chuzuan ang presyo na ibinigay sa kanya ni Insect Daoist. Sinabi pa ni Chuzuan sa kanila na hindi na raw siya dapat magsayang ng oras, kinakailangan na niyang simulan ang pagpaparami ng mga insekto. Nang ipinalabas na ni Insect Daoist ang glowworm ay sinabihan naman ni Chuzuan ang kanyang Bloodsteel thread na ngayon ay malaki na siya ay huwag siyang mahihiya sa ibang mga glowworm. Makalipas ang ilang mga araw nang nakabalik na si Chuzuan sa kanyang kuweba ay dito makikita ang tatlong mga itlog ng mga glowworm na kanyang binili. At nasabi din itong ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga itlog na ayon raw sa insect manual na ang crossbreeding ng glowworm ay nagbubunga ng hindi mahulaan na resulta. Bagamat mayroong papel ang pagiging tugma sa karamihan ay nakasalalay pa rin ito sa tsamba at posibilidad, gayunpaman sa kanyang mga naipon na karma at napakalaking swerte ay anumang sugal na may kinalaman sa posibilidad ay lagi itong papanig sa kanya. Kung tama din ang kanyang paghusga ang Bloodsteel thread at Iron Shell ay mababa ang kanilang pagiging tugma at malamang mauwi lang ito sa pagkabigo sa proseso. Ngunit ang ibang proseso, katulad na lang nitong Little White at Bloodsteel thread maging ang Nurturing Worm ay matagumpay ang resulta, pinapalakas nito ang espiritual na kamalayan na nagbibigay daan sa pagkontrol sa maraming mga magic artifact, at itong Little Blue at Bloodsteel thread maging ang Spirit Ocean Seed ay kumikilos bilang isang maliit na Spirit Sea at nagpapalawak ng kabuuang kapasidad ng espiritual na enerhiya. Sa nakitang resulta ni Chuzuan ay masyado siyang natuwa dahil nanalo daw siya sa kanyang ginawang gamble, dahil itong dalawang glowworm na kanyang nalikha ay hindi lang nagmamana ng mga katangian ng kanilang pinagmulan kung hindi taglay din nila ang potensyal na sila ay aabot sa third tier. Hanggat mayroon lang silang sapat na mapagkukunan ng laman at dugo ay maaari silang makapag-evolve ng maayos tungo sa third tier glowworms na kayang makipagsabayan sa mga nasa antas ng Golden Core Cultivator. At ngayon kanya na raw sisimulan na kanyang subukan ang kanyang mga bagong nalikha na glowworm. Kanyang titingnan kung ano ang lakas mayroon sila. Kasabay nito ay lumabas na nga sa katawan ng ating bida ang kani-kanilang mga anyo bilang mga sandata na glowworm, at nasabi din itong ating bida na tulad raw ng kanyang inaasahan ay mabilis na tumaas ang kanyang kamalayan at ang kanyang spiritual na enerhiya. Noon ang kanyang paggamit ng dalawang mahiwagang artifact ay nagdudulot sa kanya upang siya ay manghina at mabilis na mapagod, ngunit ngayon ay lumagpas na siya sa kanyang limitasyon. At hindi lang doon dahil nasa kanya na din ang Merit Bell na dating pagmamay-ari ni Huey Kong. Noong nakaraan ay masyado pa siyang mahina para kanyang gamitin ang ganoon na artifact, pero ngayon ay maaari na niyang masubukan ang artifact kung kailan man niya gustuhin. Sabay inactivate na nga ng ating bida ang Merit Bell na kanyang nakuha galing kay Huey Kong, at kitang-kita sa paligid ng ating bida ang malaking gintong bell at ang makapal na enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong paligid. Matapos masubukan ni Chuzuan ang epekto ng Merit Bell sa kanyang katawan ay seryoso niya itong tinitingnan sa kanyang mga kamay. At napangiti na lang siya dahil ang mga cultivator daw na nasa antas ng Midlade Foundation Establishment ay nahihirapan na gumamit ng tatlong mga artifact ng sabay-sabay. Ngunit sa tulong ng kanyang glowworm ay nalagpasan niya silang lahat. Ang kanya raw pagpili sa landas ng demonic cultivator ay nakapagbibigay sa kanya ng maraming benepisyo. Ngunit mayroong isang punyal ang biglaan na lang lumitaw galing sa labas ng kuweba, at mabilis naman itong nasalo ng ating bida ng walang kahirap-hirap,
at tiningnan na ni Chuzuan ang punyal ay dito nakita niya na mayroon itong mensahe galing kay Liu Zhenshong. Nang tiningnan na ni Chuzuan kung ano ang mensahe ay dito nabasa niya na dumating na raw sa kanilang lugar ang pangalawang grupo ng mga disciples mula sa pangunahing sekta, kabilang sa kanila ang dalawang disciple na si Zhao Wuya at ang kanilang martial uncle. Kaya kung mayroon raw oras si Chuzuan ay dapat puntahan niya siya sa kanyang kuweba. Makalipas ang ilang mga oras ay dito makikita na dumating na si Chuzuan sa Extreme Yin Hall. Kung nasaan ang ibang mga kasama ng ating bida galing sa Wuji sect maging si Liu Zhenshong, at nang sinalubong siya ni Liu Zhenshong ay agad nagtanong sa kanya ang ating bida na kung bakit nagtitipon dito ang lahat. Ayon naman ni Liu Zhenshong sa kanya na dumating raw siya dito sa tamang oras, dahil ang kanilang master ay kasalukuyan pa rin na nasa seclusion, at ang dalawang mga disciples ni Martial Uncle Zhao Wuya ay pumunta dito upang maghatid ng kautusan mula sa Heavenly Seal sect. Dito ay ipinakita na nga ang mga disciples na binanggit ngayon lang ni Liu Zhenshong na si Lu Yin, nandito din si Xing Changguing, ipinaliwanag pa ni Liu Zhenshong sa ating bida na silang dalawa raw ang dalawang mga nangunguna na disciple ni Martial Uncle Zhao Wuya. Matapos magpaliwanag si Liu Zhenshong ay agad naman na binabati ni Chuzuan ang dalawa na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. Sa isip-isip naman itong ating bida na itong si Lu Yin ay ang nagpakilala sa kanya noong nakaraan na si Insect Daoist, kahit binago pa raw niya ang kanyang anyo noong nakaraan ay ang kanyang aura ay eksaktong kapareho. Matapos ipakilala ni Chuzuan ang kanyang sarili ay seryoso naman na nagsalita sa kanilang lahat si Lu Yin na dahil nandito na raw silang lahat ay kanya nang ipapaliwanag kung ano ang kanilang pinunta dito. Paliwanag pa niya na matagal na panahon na raw ang nakalipas, ang kanilang master na sina Wan Wuying at si Huang Yuanwu ay sumalakay sa Purple Nether Mountain Secret Realm sa Wu Continent at kanilang nakuha ang isang dakilang kayamanan. Ito ay nagbunga para maglunsad ng matinding paghiganti ang mga lokal na mga sekta at ang unang pangkat na mga cultivator sa Heavenly Seal sect sa Wu Continent at sila ay nakaranas ng matinding pagkasawi. Kaya napagpasyahan ng punong tanggapan ng Heaven Seal sect na simula ngayon ang kanilang Extreme Yin Cave branch ay isasama sa digmaan. Sa kanilang nalaman ay hindi na lang nakapagsalita itong si Liu Zhenshong maging si Li Zuanyu na nakaramdam ng matinding pagkabahala. Samantalang iniisip naman itong si Chu Zuan na dumating na raw sa wakas ang kanyang hinihintay, ngunit sa ngayon ay nasa antas pa lang siya ng foundation establishment na nasa 4 na yugto. Kahit marami siyang nakatagong alas at kaya niyang talunin ang nasa ika-5 yugto ng foundation establishment ay wala pa rin siyang kumpiyansa laban sa eksperto sa late stage ng foundation establishment. Matapos ipinaliwanag ni Lu Yin ang kanyang mga ulat ay sinabi niya sa lahat na hindi raw sila dapat na magsayang ng oras kinakailangan na nilang tumungo doon sa digmaan. Makalipas ang ilang mga oras ay dito makikita na naglakbay na sila papunta sa Wu Continent. Sinabi pa ni Liu Zhenshong sa ating bida na alam raw niya na ang kanyang junior brother Chu ay wala pang alam sa kasaysayan ng Wu Continent dahil bago pa lang siyang sumali sa kanila. Dito ay ipinaliwanag ni Liu Zhenshong ang kasaysayan ng Wu Continent. Ayon pa niya na noong unang panahon ng Wu Continent ay teritoryo ng mga Southern Barbarian tribe at ang mga katutubong mga sekta doon ay silang lahat ay kanilang itinatag ang mga barbaro. Ang karaniwan nilang ginagawa ay kanilang sinasanay ang Gu cultivation, ang pag-aalaga ng mga multo at ang corpse refinement na karaniwan na ginagawa ng mga sining ng demonyo. Ang kanilang Wuji sect ay talagang humihiram ng maraming teknik mula sa kanila, kaya alam ng kanilang sekta kung gaano sila nakakatakot. At nagulat si Chu Zuan dahil mayroong ibinigay sa kanya si Liu Zhenshong na isang papel. Binanggit pa niya na ngayon raw ay sumiklab na ang digmaan, hindi din nila alam kung ilan sa kanila ang makakaligtas. Dagdag pa niya na ang kanya raw junior brother Chu ay nasa ika-2 yugto pa lang ng foundation establishment, kaya ingatan ng kanyang junior brother ang kanyang sarili. Itong demonic talisman na kanyang ibibigay ay naglalaman ng isang foundation establishment tiger soul at maaari nitong iligtas ang kanyang buhay sa mahalagang sandali. Nang nasa kamay na ni Chu Zuan ang talisman na ibinigay ni Liu Zhenshong ay agad naman siyang nagpasalamat at kanyang iniisip na hindi raw alam ng kanyang senior brother Liu na siya ay kayang maglakbay doon sa Blue Star Planet, ngunit handa pa rin na ibigay ng kanyang senior brother ang kanyang kayamanan upang matiyak lang niya ang kanyang kaligtasan. Tunay na isang kaibigan itong kanyang senior brother. Napatigil naman ang kanilang pag-uusap dahil tinawag ang kanilang pansin ni Lu Yin. Sinaad pa niya sa lahat na sa kanila raw unahan ay ang teritoryo na ng Thousand Insect Sect. Dagdag pa niya na ang kanila raw misyon ay sakupin ng tuluyan ang Thousand Insect Sect. Ipinaliwanag din niya na ang Thousand Insect Sect ay isa sa 12 pinakamakapangyarihang sect ng Wu Continent,
Pinamumunuan nito ang 30 magkaalyadong sekta at isang teritoryong umabot sa 10,000 milya, dahil sila ngayon ay napakaraming mga nasa antas ng Foundation Establishment Cultivator ay dapat hindi sila aatake sa isa lang na lugar. At inutusan din niya si Chu Zuan na doon siya tumungo sa Iron Thread Mountain. Paliwanag pa niya sa lahat na ang Iron Thread Mountain ay isa sa magkaalyadong sekta sa ilalim ng Thousand Insect Sect. At ang mga nakabantay doon na mga cultivator ay nasa antas ng Early Stage Foundation Establishment. Sa lugar na yun ay wala silang makakaharap na isang master na nasa antas ng Golden Core. Gayunpaman, kamakailan lang ay lumitaw ang isang mahiwagang ulap sa Iron Thread Mountain at 3 cultivator na nasa antas ng Foundation Establishment mula sa kanilang sect at ang 3 na yun ay natrap doon. Ang isa sa 3 yun ay matuwid na kaanak ng isang Golden Core Elder. Sinabi din niya kay Chu Zuan na ang kanya raw misyon doon ay kanyang iligtas ang cultivator na nakulong doon. Sa nakita raw niya ngayon sa lakas ng ating bida ay parang hindi naman problema na kanyang iligtas ang cultivator. Sa ibinigay na utos ni Luyin ay malugod naman itong tinanggap ng ating bida. Siya raw na si Chu Zuan ay gagawin niya ang kanyang makakaya para kanyang mapagtagumpayan ang ibinigay sa kanya na misyon.